Hindi ko na alam. Ako na yung ginawa ng kalokohan. Ako pa yung nagmamakaawa para mag-aayos kami. After ko siyang tulungan sa lahat ng expenses, sa lahat ng mga struggles na hinarap niya sa paghahanap ng trabaho, naghanap lang siya ng iba. Hindi lang naman yun yung unang beses na ginawa niya sa akin yan eh. Niloko niya ako, sir. Kasi buntis pa lang siya sa anak ko, sir eh. Niloko niya na ako eh. Naibutan niya na ako sa ulo eh. Nagkaroon ako ng depression and anxiety. Hindi to sabi-sabi lang kasi ito pina-check up ko to eh sa medical CV. Nagpa-check up ako, na-diagnose ako with anxiety and depression level 2. Sir, sorry sir na medyo napapatak yung luha ako, sir. Lagi ko pa rin sinasabi sa mga anak ko, laging busy lang ang mami nila, nasa work. Ay, nahanap pa rin talaga nila, no? Yes sir, pero minsan hindi ko siniraan yan sa anak namin. Lagi niya akong tinatanong, yung panganay, lagi akong tinatanong noon, Daddy, bakit ikaw, nung nandun kami kay mami, pinupuntahan mo kami pag wala kang pasok? Bakit si mami lagi na lang sinasabi mo, may work, busy? Oh? Sabi ko na lang, ganun kasi talaga yung trabaho ni mami. Konti lang yung panahon niya na wala siyang pasok. So si mami, talagang kailangan magpahinga. Halos patayin ko yung sarili ko sa trabaho para sa kanila, tapos ganun lang gagawin sa akin. Okay mga boss, nandito tayo ngayon sa Tondo. Meron kasing isang followers natin na nag-direct message sa atin para maglabas ng sama ng loob. So pupuntahan natin siya ngayon. Bumali yata yung nadaanan ko sa kabila yata. So yun mga boss, samahan nyo ako at pakinggan natin kung ano yung gustong i-share ni sir, no? So yun, ang plano lang naman namin is magkukwentuhan, maglalabas siya ng sama ng loob niya, kung ano yung nangyari sa kanya. Kaya ayun, iikot-ikot lang natin siya dito. Siguro within within Tondo or let's say Manila. Ito na si sir. Naka-brown. Sir. Hello? Rinig mo na ako? Ayan, narinig. Yan. Laki pala ng boses mo So yun guys, nandito tayo ngayon sa Tondo. Tapos sinundo natin si Sir Kevin dahil napanood mo yung isa kong vlog before, no? Oo sir, yung sa babae. Isa babae. So ngayon, eto nga, kasama natin ngayon si Sir Kevin para mag-share ng kwento. Yan, no? Ngayon pupunta daw kami ng papunta kami ngayon ng Luneta para naman ma-preskohan siya. Kasi puro trabaho na lang to eh. Oo sir, salamat din sa pagpayag na sumama ako sa isang vlog. Oo sir. At the same time, gusto ko rin magkaroon ng awareness yung mga katulad ko sir. Kasi hindi lang naman talaga lahat ng relasyon na nasisira is lalaki may gawa. Oo. Madalas babae, nasa loob lang ang gulo. Madalas ang babae, kapag hindi nila nagustuhan kung ano man ang naibibigay sa kanila ng mga mister nila or mga partner nila, doon sila nagkakaroon ng motivation para maghanap ng iba. Katulad ko sir, meron akong ka-partner for 8 years. We have 2 kids. 8 years? 8 years, yes. 8 years, we have 2 kids. Then all of a sudden, nung pinayagan ko siya magtrabaho for 8 years kasi ako lang ang nagtatrabaho sa amin, and napapansin ko talaga sa kanya na eager siya makapagtrabaho, gawaan ng gusto niya rin magkaroon ng self-growth sa career niya. And then naisip ko rin naman na sino ba naman ako para pigilan ng isang tao kahit sa partner ko na ma-achieve yung mga goals niya din sa buhay. Akala ko sa pagpayag ko, sabay namin i-achieve or makakamit yung mga pangarap namin sa buhay, magtutulungan kaming dalawa. But yes, I was wrong. Kasi imbis na magtulungan kami sa trabaho, after ko siyang tulungan sa lahat ng expenses, sa lahat ng mga struggles na hinarap niya sa paghahanap ng trabaho, naghanap lang siya ng iba. And it so happened na yung nakilala niya is, sa totoo lang sir, isang tomboy. Wala naman akong against sa LGBT isang tomboy at saka isang lalaki. So first na naging let us say kabit niya, sorry for the word, is yung lesbian. Again, wala akong against sa LGBTQ. Mahal ko sila lahat. Marami akong tropang tomboy at bading. But the fact na
Kakakilala niya pa lang doon sa tao and pinagpalit niya yung 8 years with matching 2 anak. Doon ako talagang na-devastate. Sa una pa lang na nag-apply siya ng trabaho, nagkakaroon naman kami ng communication eh. From day 1, nagsasabi siya sa akin na mga schedule niya, mga sino nakakasalamuha niya, sino nakakasama niya. Okay pa naman eh. All of a sudden, nakita ko lang dun sa chat niya kasi nabubuksan ko yung Facebook niya before. And login siya sa cellphone ko. Mayroon siyang isang kasamahan, which is yung tomboy nga, na inaaya agad siya mag-inom. Imagine, first day niya pa lang sa orientation, aayain ka na mag-inom. And okay lang sana kung walang mali siya. Paano ko nasabing may mali siya? Kasi nung inaya niya mag-inom yung wife ko, sabi pa niya dun sa wife ko is, huwag mo nang isama yung mga nakakasama niyo or yung mga tropa niyo na medyo class size. So, ang inuman ba kailangan may face preferences? Yes, friendly, friendly tagay lang talaga. Diba? So, pinaiwas ko yung misis ko doon. And then, para sa kanya, parang, wala lang naman yun. Nag-aaya lang naman mag-inuman. The fact is, lalaki rin ako kasi, sir. Alam ko yung tumatakbo sa isip ng lalaki. Or kahit sabihin na nating lesbian siya, alam ko yung tumatakbo sa isip nun. Yun pa lang sa sinabi niya na may face preferences yung pag-iinuman nila, wag isama yung mga plus size nilang kasama. Doon pa lang red flag na sa akin yun. And hindi niya maisip kung bakit ko nire-red flag yun. So ang akin lang, nasa Pasig ako, nasa Cavite siya, nagtatrabaho siya sa factory sa General Diaz, Cavite. Ang layo ko para maprotektahan siya or para mabantayan yung kilos niya. Dapat as a wife, you must know na dapat kung sundin ang asawa mo, lalo na kung magkalayo kayo. Kasi gusto lang niya ng peace of mind. Totoo. Hindi niya ako sinunod, ginawa niya pa rin yung gusto niya hanggang sa ako pa yung na-restrict niya sa Facebook para hindi ako makapag-chat sa kanya. Ay, ganun? Imagine gano'ng kasakit sa akin yun. Anong gusto niyang palabasin? Kasi para sa akin, kapaskusan yun eh. And dahil lang sa pinapalayo ko sa'yo yung isang tao nakakakilala mo pa lang for your own protection and for your family's protection, ako yung nire-restrict mo. Diba? Which is ako yung partner mo for the past 8 years. Ako yung nandun sa mga times na walang nagmamahal sa'yo, walang nandyan sa tabi mo. Ako yung tumama sa'yo sa hirap at saya. And then, hanggang sa hindi na ako nakauwi, sir, kasi lahat ng pera ko, sir, nasa kanya. Alam mo, sir, nag-stay ako sa company or sa office for about 3 weeks. 3 weeks? 3 weeks ako nag-stay doon. Ano ka doon? As in, dire-diretso yun? 3 weeks? Dire-diretso yun, sir. Andun na. Paano yun pagka day off mo? Andun pa rin ako, sir. Bakit? Kasi, sir, ganito, sir. Yung pera ko, lahat pinapahawa ko sa kanya. O sige, pwede na natin sabihin na medyo may pagka-full ako sa part na yun. Pero, kasi tiwala ako sa kanya eh, na ang sistema kasi namin, nag-iipon kami ng pera para magpakasal na kami sana this year. Okay. And akin is kukuha lang ako ng kahit pa paano allowance pang kain doon. Or pang load, tapos sa kanya na lahat ng pera. Ngayon, yung pera, kapag uuwi ako, nasa kanya na yung pambayad. And then, siya na lang magbabayad dun sa Joyride or Move It. Kasi may mga maleta ako, di naman ako makapag-commute. Nagdadala ka na rin ng mga gamit mo doon? Yes, sir. Nagdadala ako ng maleta. Madalas ako nakakarinig ng kantsaw na, dito ka na tumitira, pinalayas ka ba ng misis mo, ganito, ganyan. Pero hindi ko hinihintay yun, kasi para sa kanila eh. Totoo. Pasko't bagong taon, sir, imagine, mag-isang agent lang ako nagtatrabaho doon sa buong office, kasi yung iba umabsent, Ay, yung iba ganun? naka-PTO, isang agent lang ako, 1-man team ako sa isang account. Nasaan yung ano mo no? Nasaan yung dalawa mong anak that time? Nasa Cavite, nasa kanya pa noon. Nasa kanya? Yes. And that time, nung nandun na yung ate niya, kasi umuwi galing New Zealand, 8 years kasi hindi nakauwi, then umuwi lang dito para magbakasyon ng isang buwan. Pasko't bagong taon, sila masaya doon sa bahay nila, sa Cavite. Ako, halos wala akong pagkain sa office, sir. Dumating sa point na naubos na yung baon ko, and then nangingi ako sa kanya ng kahit 100 pesos, makakain lang, sa Gcash. Ang sabi niya sa akin, wala akong magagawa, ubos na yung pera. Imagine gano'ng kasakit sa akin yun, sir. Seryoso yan? Seryoso yan, 100 pesos nangihingi ka, hindi ka binigyan? Hindi ako binigyan, sir, kasi naubos niya na. Ubos na daw kasi daw ang katwiran niya, yung mga anak namin is nagme-merienda, kumakain, which is bata yun. Ano bang, gano'ng kalakas ba kumain ng bata, di ba, sir? Para maubos mo yung binibigay kong sahod sa'yo. As in, wait lang. Yung buong sahod mo, 'di ba papasok sa ATM mo?
Oo. Nasa kanya yung ATM mo. Yes. Oh, okay. Ultimo yung ultimo yung mobile app ko nakalagin sa phone niya. Mobile banking app ko nakalagin sa phone niya. So, nung nangingi ako sa kanya ng 100 pesos para pangkain kasi, sir, 2 days na akong hindi kumakain nun. Puro Oo. tubig lang ako, tubig, kape. Buti nga, sa PPO libre ang kape. Oo. Tubig, kape lang ako nun. Sabi niya sa akin, wala akong magagawa kasi wala na yung pera, ubos na. Nahihiya naman daw siyang mangutang sa mga kapatid niya para maipadala sa akin. So sabi ko, bakit ka mahihiya? Eh ako naman magbabayad. Babayaran naman natin sa halagang 100 pesos. Hindi naman siguro kawalan ng pagkatao nila yon kung Oo. mahiram nila ako. Mm. So, ayaw pa rin niya. Nahihiya siya. Sabi niya sa akin, may mga katrabaho ka naman dyan, sa kanila ka nalang manghiram. Imagine, sir, kung Mas gaano nakakahiya, yun eh. yun nga, sir, eh. Imagine, sir, kung alam mo, sir, minsan parang naging halimaw na siya, eh. Hindi na siya tao. Hindi siya marunong makipagkapwa-tao. Masakit sa loob ko lahat, tiniis ko yun, sir, hanggang sa dumating na yung araw na makakauwi na sana ako dahil sa out ko. Mm-mm. Dahil nga nakalagin yung mobile app ko sa kanya, kinuha niya lahat, inunahan niya ako, sir. Inunahan niya akong kunin. So sabi ko, sige, nasa iyo yung pera ko. Pamasahin ko pauwi sana. Ikaw Ganon? na sumagot. Sabi niya, nag-ambag ako sa bills dito, nag-ambag ako sa Hala. kuryente tubig. Paano kang Umuwi, sir. Oo. Sir, nakauwi ako doon, sir. Nangutang lang ako sa mga katrabaho ko, sir. Imagine. Grabe naman yun, parang sobra naman na yun. Alam mo, sir, para akong kalapate na pabayaan sa isang lugar. Iniisip niya makakabalik agad. Grabe naman yun. Hindi ako nag-exaggerate, sir, sa totoo lang. Sana nga nag-exaggerate na lang ako para hindi ganun kasakit sa akin, sir. Oo. Pero ngayon, bali, ano na naging status nyo? Ang status namin, sir, hindi siya nagbibigay ng panggatas at diaper kahit na nagtatrabaho siya. Sariling sikap ko lahat. Ako bumubuhay sa 2 kong anak. Bali, nasa iyo na yung anak mo. Sa akin ang anak ko, sir. Sa totoo lang, nung kinuha ko yung anak ko, duda pa sila. Pero ang sinabi ko na lang, sir, kasi kawawa yung mga anak ko, sir. Pag nasa kanila, kasi yung trabaho ng ex-wife ko is factory worker, 6 days a week siya nagtatrabaho. Oo. 1 day lang ang off niya. And then, yung biyanan ko naman is nagtitinda ng merienda. So, hindi na masyadong natututukan. naasikaso. Yes, sir. Nung kinuha ko yung anak ko sa kanila, halos butot balat na, sir. Ay, ganun. Di naman sa pagiging OA, pumayat talaga, bumagsak yung katawan, nangitim, nagkaroon ng kuto, puro sugat. Hanggang sa ngayon, malusog na sila ulit. Ayoko na sana, sir, ibalik sa environment na, alam mo yun, Oo. sigurado yung health nilang dalawa eh. Oo. Tapos, hindi ko pa sigurado kung yung wife ko is, alam mo yun, kailan niya dadalhin sa bahay yung yung bago niya, and then baka mamaya. Bali may bago na nga siya. Yun ang pagkakaalam ko, sir, kasi marami naman akong barkada doon sa lugar namin na nagsasabi may naghahatid sundo na daw sa kanya. Grabe. So ngayon, bali totally hiwalay na kayo, ganun. Yes, sir, totally hiwalay. Aminado ako, sir. Ako nakipag-hiwalay kasi, sir, sa lalaki, paliwalain ka. Pag darating ako galing sa trabaho, supposedly ang babae kapag darating yung asawa niya from work, kahit nga araw-araw lang umuwi yan, excited yan eh. Oo. Na darating na yung mister ko, kailangan mag-prepare ako ng pagkain para sa kanya. Sir, ako kahit tubig na malamig, hindi ako maabutan, sir. Hindi matanong kung kamusta yung araw ko. Lagi niya sasabihin, puyat siya, pagod siya. Mm-hmm. Which is, sige, naintindihan ko, nag-aalaga ka ng mga bata eh. Mm-hmm. Pero Diyos ko naman, isipin mo naman, hindi naman ako naglaro sa trabaho. Oo. Hindi naman ako naglaro sa opisina. Biyahe ko pa lang from Pasig to Cavite. Oo. Pagod na yun eh. Mm-hmm. The fact na pagod na rin ako sa trabaho ng 5 days. Sa totoo lang, sir, nagtatrabaho ako ng 20 hours per day. Bakit 20 hours? Open OT naman sa amin, and willing naman ako gumawa nung kasi para nga sa expenses namin, para makapag-ipon kami dalawa, makabukod kami ng bahay, at the same time makapagpakasal kami. Oo. Tsaka tawag dito, nag-i-stay ka naman sa office, no? Yes. Oo, nag-i-stay naman ako sa office. Pagka nag-logout ko, diretso tulog na ako, and then kinabukasan, kakape lang ako, maliligo na lang ako. Oo. Then pasok na naman ako. So hindi na ako nagbabiyahe, kaya ako tinitiis yun. Tapos biglang ganun ang mangyayari sa amin dalawa. Sobrang sakit, sir. Grabe. Pero sir, ang tanong ko, okay lang naman magtanong, no? Okay lang, sir, walang problema. Sir, bali
Yun na yung pinaka-reason nyo kung bakit kayo naghiwalay? Dahil dahil sa mga about dyan sa, let's say sa walang pera, about pera ba, ganun lang yung pinaka naging reason nyo kung bakit mo siya hiniwalayan? Hindi sir, ang reason ko talaga is yung parang binabaliwala lang ako, basura yung tingin sa akin, basura yung trato sa akin. Oo. Sir, kahit sinong lalaki naman sir na ganun gawin ng asawa mo sa'yo, na parang wala ka nang pakialam sa asawa mong lalaki na galing trabaho yan, hindi mo man lang maisip na pagod yan. Oo. Tiniis ko yun sir ng matagal na panahon. Tiniis ko lahat yun kasi iniisip ko baka naman din pagod o may problema rin siya. Pero sir, tinry mo bang sinubukan mo bang kausapin siya, ganyan? yes sir, siguro mga ilang beses, 10 beses ko na siyang kinausap about dyan. Hindi lagi siya nagsasalita. Pagka nagkikipag-usap ako sa kanya, lagi siyang, alam mo yung paiwas na sagot. Oo. Na bahala ka kung ano gusto mong isipin mo kung ano gusto mong isipin, bahala ka sa buhay mo. Puro ganun lang siya sir. Tapos sir, hindi lang naman yun yung unang beses na ginawa niya sa akin yan niloko niya ako sir. Kasi buntis pa lang siya sa anak ko sir niloko niya na ako naibutan niya na ako sa ulo Doon sa kaklase niya dati, nag-aaral pa siya that time. Sa unang anak, sa yung panganay nga. Panganay namin sir. Tapos nag-aaral siya and then may kaklase siya na naging boyfriend niya. Samantalang ako sir, nagtatrabaho ako noon. Buntis siya noon? Hindi. Wait lang. Buntis siya noon, nag-aaral siya. Tapos nagkaroon siya ng boyfriend. Yes sir. Pero kayo noon? Yes sir. Grabe naman yun. Pero paano mo naman nasabing paano mo naman nasabing naiputan ka sa ulo? Sir, umamin siya sa akin sir. Exact date ng January 1, 2019. Umamin siya sa akin na meron siya naging karelasyon sa kaklase niya. Ang sabi niya, pastime lang naman daw niya yon. Pastime? Kasi daw wala ako lagi, nasa Maynila ako, nagtatrabaho, siya nasa Cavite. Parang ang pangit naman ng rason na yun. Sir, sorry sir, na medyo napapatak yung luha ako sir. Hindi, okay lang sir. Ilabas mo lang yung sama ng loob mo. Ilabas mo lang. Kasi kaya nga pinuntahan din kita kasi syempre ramdam ko rin yung yung bigat na nararamdaman mo. Tsaka alam ko na gusto mo rin ng kausap or gusto mo rin talaga mag-share kung ano yung mga nangyayari sa'yo ngayon. Oo sir, sa totoo lang sir, ang daming hirap na tiniis ko. Para sa kanya, para mapasaya siya, para maramdaman niya na yung babae na sinasabi nila sa akin na huwag yan kasi manloloko yan, kaya huwag kayo mahalin mo. Sino nagsabi sir? Yung mga kaibigan ko doon sir, kasi kilala siya doon dati na yun nga, maraming mag-boyfriend. Pero sabi ko hindi, nakakitaan ko siya ng kahit papaano kabutihan Iniisip ko na pwede ko siguro mapagbago to pag pinakita ako ng tunay na pagmamahal. Oo. Totoo. Kasi may mga tao na nagloloko lang kasi hindi naman sila sineryoso ng kahit sino nakarelasyon. Oo. Tsaka parang parang nagkaroon na ng phobia sa mga past relationship nila, yung mga ganon. Hindi sila sineryoso, yung akala nila seryoso yung lalaki sa kanila. Tapos sir, hindi pala. Yung binigay nila yung yung parang yung time na nagseryoso sila tapos sila naman yung hindi sineryoso. Oo sir, ganon. Kaya pinakitaan ko siya ng tunay na pagmamahal sir. Halos lahat gawin ko. Nag-construction worker ako sir para mabuhay sila. Hindi ako tapos na pag-aaral kasi nag-giveaway ako sa mga kapatid ko. Dalawa lang ang kayang pag-aralin, 3 pa kami mag-aaral. Just happen na 2 kapatid ko is matatalino at valedictorian. Ayoko naman masayang yun. So ako yung may kakayahan na kahit papano matiisin na kaya kong magtrabaho. Ako na lang nag-giveaway sa kanila. Nagtrabaho ako sir bilang construction worker. Nagtrabaho ako bilang service crew sa isang fast food chain. Nagtrabaho ako bilang cook sa isang inasalan, maliit na inasalan. Naging ako sir, sidecar driver, tricycle driver. Ako sir, na kargador ako sa pier. At saka doon sa subdivision namin, uso kasi yung magtatapas ka ng puno ng malunggay, papatapas sa'yo ng mga kapitbahay mo, then babayaran ka. Kinikilabutan ako sa'yo. Kinikilabutan ako, legit, promise. Tapos sir, lahat ng naipong kong malunggay binibenta ko sa Talibabayon. Dati 25 isang tali. Para lang may buhay ako sa pamilya ko. Kasi iniisip mo yung kapakanan nila. Yes sir, di baling ako sir, nagtitiis ako sir. Minsan wala akong baon.
Wala akong pagkain, tubig lang. Oo. Hanggang sa nakaswerte ako, nakapag-apply ako bilang assistant chef sa isang 5-star hotel. Oo. Kasi nakapag-college naman ako kahit pa paano. Oo. Ayun na, hanggang sa nagka-pandemic, minalas, nawalan ako ng trabaho, pinasok ko yung mundo ng BPO. Oo. Bali nasa BPO ka ngayon. Yes sir, nandito ako sa BPO ngayon sir, nasa call center ako. Oo. Kasi ito yung trabaho na kahit magkaroon ng lockdown, pwede ka ma-offera ng work from home. Pero okay naman sahod mo, okay naman. Since nasa iyo naman kami yung dalawa mong anak, okay naman sila ngayon. Okay sir, lahat ng pangangailangan nila binibigay ko. Oo. Dahil yung ex-wife ko, nagbubuhay talaga. Actually, this Saturday, Sunday, nagpaalam siya na may swimming daw yung company nila, nasasama siya. Imagine sir, optional lang yun. Oo. Kung talagang may ina ka or talagang may mother instinct ka, yung araw na yon na optional, na magagastos ka rin naman, punta mo na lang yung anak mo, di ba? Oo. Kasi yung aso nga, nahahanap yung mga tuta nila pagka nawawala sa paningin nila, yung pakayang tao. Oo, totoo. So, mas okay pa sana kung pinuntahan na lang niya yung anak niya. Yes sir. Kasi, syempre, matagal na ba sila hindi nagkikita rin? Halos, 3 weeks na sir. 3 weeks na. Simula nung kinuha ko sa kanila yung mga anak ko. Kasi sir, ako, nung nasa kanila anak ko, every day off, walang palya, pupunta ako sa bahay nila para magbigay ng grocery sa mga anak ko. Hindi ako nagbibigay ng pera sir kasi lugi naman. Pero ngayon sir, kamusta ka naman? Sa ngayon? Sir, devastated pa rin ako. To be honest, nagkaroon ako ng depression and anxiety. Hindi to sabi-sabi lang kasi ito pina-check up ko to sa Medical City. Nagpa-check up ako, na-diagnose ako with anxiety and depression level 2. Level 2? Yes sir, kasi ang anxiety and depression may level yan, level 1, level 2, level 3, and level 4. So meron akong anxiety level 2. Nagtitake ako ng medicine kasi ang epekto sa akin is nagiging overthinker ako. Oo. Which is dalawa yung klase ng pagiging depressed. Sa overthinker, yung isa nagkakaroon ng short-term memory loss or nawawala ng pake sa lahat ng bagay. Ako, napunta ako sa sitwasyon na nag-overthink ako sa lahat. To the point na hindi ako nakakatulog sa gabi. Hindi ako halos makakain. Na kapag natutulog ako, pumipikit ako. Akala ko matagal na yung pinikit ko. Akala pag tinignan ko sa oras, 5 minutes. 3 minutes. Marami nagsasabi kapag lalaki, kaya mo yan. Babae lang yan. Kung ibang mga single mom nga dyan, kinakaya, ikaw pa. Pero sir, pagdating sa taong may depression and anxiety, ang kalaban namin talaga yung sarili namin. Yung utak namin ang kalaban namin, sir. Pwedeng sa umaga, sa office, okay kami. May nakakausap kami, okay kami. Pero pagdating ng gabi at ikaw na lang mag-isa sa higaan mo, doon na papasok lahat sa isip mo. Doon na biglang papatak yung luha mo nang hindi mo alam. Mahirap, sir. Mahirap labanan. Sa totoo lang, sir, may na-realize nga ako sa relasyon namin na to eh. Alam mo ba, sir, ang lalaki na-appreciate lang yan base sa kung ano ang kaya niyang ibigay sa bahay. Na-appreciate ng unconditionally. Tatlong bagay lang ang minamahal unconditionally, sir, sa totoo lang. Para rin sa mga nanonood, babae, bata, at aso. Ang babae, mamahalin mo yan kasi ikaw lalaki. Kahit walang trabaho yan, mamahalin mo yan. Ang bata, ganun din. Ang aso bilang pet, ganun din. Pero ang lalaki, sir, kailan ba tayo nabibigyan ng appreciation? Lalo na bulaklak. Gets, diba, sir, kapag patay na tayo? Gets. Saka lang nila masasabi na ang aga mo pa para mamatay. Ang marami ka pang pangarap. Namimiss ka na namin. Pero habang buhay ka, walang makapagsabi sa'yo nun. Hindi, totoo. Gets. Sa akin kasi, sir, sa lahat ng ibinigay ko, sir, alam mo yung kahit na imposible na para sa akin, ginawa kong posible para sa pamilya ko. Yung talagang lahat ginagawa mo para sa pamilya mo. Yes, sir. Yun nga, katulad pa lang sa pagtatrabaho, di ba? Talagang kahit ka malala para sa kanila. Yun nga lang. Talaga, sir. Yun nga lang, parang hindi siya na-appreciate ng partner mo. Yun ang hindi ko nga alam, sir, kung bakit eh. Sabi nga lang iba sa akin, alam mo, kung sa iba mo ginawa yung babae, baka magmakaawa pagka
nagtaramdam ng pagbabago sa'yo or iniwan mo. Oo, totoo. Pero siguro sir, nasa tao na talaga yun eh. Anyway, dati, alam ko naman yung background niya na talagang marami na siyang naka-live-in before. Start siya makipag-live-in sa edad ng 16 or 17 years old. Pero tinanggap mo nga siya. Tinanggap ko sir, kasi para sa akin, Oo. walang problema yan. Oo. Nakaraan mo yan eh. Mamahalin kita kung ano ka. Oo. Kung ano man yung mga sinasabi nila sa'yo, wala akong pakialam doon. Ako yung makakasama mo, hindi sila. Oo, totoo. Pero ganun pala yung, ano sir, no? Buhay. Kung sino yung nagmamahal ng totoo, sino yung willing magbigay ng 100%, siya pa yung madalas naloloko. Pero ngayon, sir, wala na talagang chance. Sir, sa totoo lang, hoping pa rin ako eh. Alam mo yun, sir, nung makaasa ka sa imposible. Kasi ilang beses ko na sinubukan na makipag-ayos sa kanya. Up until now, lagi niya lang sinasabi sa akin, wala na ako nararamdaman sa'yo kasi masakit yung mga nasabi mo sa akin noon. Gawa nung nalaman mo na nagkasala ako sa'yo, masakit pa rin yung mga nasabi mo sa akin kahit Hello, yun yung dinamdam niya. Yun yung dinamdam niya, yung mga sinabi mo dahil niloko ka niya. ang rebat ko nga sa kanya, sir, nasaktan ka sa mga nasabi ko, which is may ginawa ka. Pero yung sa ginawa Oo. mo, hindi mo naisip kung gaano ako nadurog nun. Grabe naman yun. Bakit sa akin yun, sir? Lagi ko pa rin sinasabi sa mga anak ko, laging busy lang ang mami nila, nasa work. Ay, nahanap pa rin talaga nila, no? Yes, sir, pero minsan hindi ko siniraan yan sa anak namin. Sinasabi mo na lang na busy lang, ganyan. Kasi sir, yung 7 taong kong anak, yung Oo. magsa 7 years old, Yun yung bunso. yun yung panganay. Ay, yun yung panganay. Oo. Yung bunso, ilang taon na? Magpo 4 years old. Oh, magpo-4. Lagi niya akong tinatanong, yung panganay, lagi akong tinatanong noon, Daddy, bakit ikaw, nung nandun kami kay Mami, pinupuntahan mo kami pag wala kang pasok? Bakit si Mami lagi na lang sinasabi mo, may work, busy? Oh? Sabi ko na lang, nak, ganun kasi talaga yung trabaho ni Mami. Konti lang yung panahon niya na wala siyang pasok. So, si Mami, talagang kailangan magpahinga. Yan yung mahirap eh. Yan yung mahirap. Kaya gets ko rin kung bakit umaasa ka pa rin na maayos, ganyan. Kasi ayaw mo masira yung pamilya mo. Oo, sir. Sa totoo lang, pinaka-importante sa akin sa buhay ko, pamilya ko. Kung bibigyan ako ng chance ng Panginoon na bumalik sa nakaraan, siguro, hindi rin na lang ako magpapakita na nagselos ako dun sa katrabaho niya. Para sigurado, hanggang ngayon, baka sakali, nasa akin pa rin siya. Sakit, sir. Halos patayin ko yung sarili ko sa trabaho para sa kanila, tapos gano'n lang gagawin sa akin. Hindi ko na alam. Ako na yung ginawa ng kalokohan, ako pa yung nagmamakaawa para magkaayos kami. Dumating sa punto, sir, na sobrang depressed ko. Nag-suicide ako sa harapan niya mismo. Uminom ako ng Uy, gagi. Seryoso? Seryoso yan, sir. Alam niya yan. Uminom ako ng sleeping pills. So, happen na nabili kong sleeping pills. Siguro, hindi talaga para sa akin yung panahon na yan na mamatay ako eh. Uminom ako ng 30 capsules ng sleeping pills. Putik. Na-hospital lang ako, sir. Ang masakit, hospital ako. Hindi man lang niya ako dinaalaw. Mag-isa ako doon, sir. Grabe naman yan. Nabablangko ako sa kinukuwento mo. Nabablangko ako. Hindi ko alam kung ano gagawin ko kung ako ba yung nasa kalagayan mo. Hirap nun, sir. Hindi ko Mag-isa ka alam. lang sa ospital. Halos mamatay-matay ka. Minsan nga, sa totoo lang, sir, naiisip ko sana natuluyan na lang ako para wala na yung sakit eh. Pero naisip ko rin Yung mga anak mo, yung mga anak mo, yun na lang. Hindi, ganito na lang. Kasi hindi rin naman natin masasabi kung maayos pa talaga or hindi. Kasi yun nga, tulad nga ng sabi mo kanina na umaasa ka pa rin. Pero alam ko rin naman sa sarili mo na wala na rin talaga yun. Umaasa ka kasi gusto mo lang mabuo yung pamilya mo para sa mga sir. anak mo. Kaya ngayon siguro pinaka best na gawin mo na lang is alam mo yung magtatrabaho ka, lagi mo lang iisipin yung mga anak mo. Yun na lang. Yes, sir. Kaya nga hanggang ngayon, pinipilit ko lumaban sa buhay, sir eh. Kaya mo yan, kaya mo yan. Ako, nasasabi ko lang siguro to dahil wala ako sa kalagayan mo. Pero alam kong kaya mo yan. Kung kaya nga ng ibang tao syempre kaya mo rin yun. Parang ano lang yan parang may pangarap ka sa buhay na pareho. Dalawang tao na may pangarap sa buhay na una lang yung isa. Pero kung ano yung kaya ng isa, kaya mo rin. Siguro nga, sir. Hindi man ngayon, dadating din yung time na makaka-move on ka rin at saka mas masaya ka. Tapos kasama mo pa yung mga anak mo. So, sir, sa ngayon, sir, sila na lang talaga pinaghuhugutan ko ngayon, sir. Grabe, tumataas balahibo ko. Doon ako talaga, sir, umiyak, sir eh. Tinatanong ako ng nurse kung may kamag-anak ba daw ako na darating. Wala eh. Siya yung kapartner ko na dapat nga, nandun siya eh. Oo. Wala. Busy daw siya. May pasok daw siya. Ano gagawin niya? Pang umaga daw yung pasok niya. Kaya hindi siya pwedeng umabsent bago pa lang daw siya. Hindi naman ako gumawa ng kahit anong kalokohan. Pero bakit ako? Pero hanggang ngayon nagkakausap kayo.
Para sa anak nyo? Para sa bata, sir. Hindi ko pa rin tinatanggal sa kanya yung karapatan na makausap niya yung anak niya. Oo. Oo, sir, aminado ko minsan pagka naiinis ako sa mga sinasabi niya sa anak niya. Kasi, sir, ikaw ba naman, sir, nagulang ka, wala sa iyo yung anak mo, supposedly na may trabaho ka naman, dapat na sinasabi mo sa mga anak mo na huwag kang mag-alala, pupunta si mami dyan, kapag wala akong pasok, bibilang kita ng gata sa diaper. Tsaka ano yun kasi sa iyo parang para pampagaan din ang loob. Yes, sir. Pampagaan ng loob pagka ganun, kahit para lang sa anak nyo na sasabihin niya ganito na babalik ako sa ganitong araw, pupunta ko kayo, bibilang ko kayo ng ganito. At least alam ko sa sarili ko na kahit paano, mahal niya pa rin yung anak totoo niya. Pero ang lagi niya lang sinasabi, I miss you, I love you, kumakain si mami, sige na, tulog na si mami, pasok pa si mami mamaya. Anong klase yun sa mga bata? Diba? Then tsaka hindi pa naman nila totally alam na ano, yung about sa trabaho, yung mga ganyan. Sir, Siyempre bata yan, ang gusto niyan yung lambing Oo, sir. Tsaka yung gusto niya, yung pangakuha mo nila na may gagawin ka, ipapasyal mo sila. Wala, sir Pero kahit ganun, tinitiis ko na lang. Ikaw na lang ang gumagawa. Oo, sir. Para sa mga bata. Tinitiis ko na lang na wag na lang pansinin si mami kung halimbawa ganun lagi sinasabi sa inyo. At love pa rin kayo niyan, mami nyo yan. Siyempre, sa kanya kayo nang galing. Pero ang ano kasi sa'yo, ang ganda kasi sa'yo is kahit alam mong niloko ka nung ex mo, hindi mo pa rin siya sinisiraan sa mga anak mo. Ang magiging tanong kasi dyan, sir, hanggang kailan? Siguro, sir, hanggang kaya ko. Paglaki naman ng mga anak ko, pag kaya na nilang i-digest sa isip nila yung mga nangyari. Siguro doon na lang pwede nilang malaman kung bakit hindi kami magkasama ng mother nila. Oo, tsaka masyado pa maaga kung ngayon no? Kasi kung ngayon ko sasabihin sa kanila, trauma aabutin madalas. Niisip ko sa mga ganyang senaryo, puso yung magre-rebelde yung mga anak. Oo, totoo. So ako, gets ko naman kung bakit ayaw mo pa rin naman sabihin para protektahan pa rin naman talaga sila. Dahil ayun nga, di ba, pagka karamihan, pagka broken family, 'di ba, yung mga bata lumalaki ng nagre-rebelde, kung ano-ano na yung mga ginagawa. Oo, sir. Ganyan. Bakit sila baka nga iba pa sinasabi, o bakit sila mami at daddy ganyan. Oo. Ganito yung ginagawa. Di pwede rin namin gawin yun. Yung parang parang kayo pa talaga yung magiging parang pinaka-ugat kung bakit nila ginawa talaga yung kung ano man yung gagawin nilang masama. Yes, sir. At ayoko rin dumating sa point na bata pa lang na trauma na sila, tapos lalaki sila walang respeto sa nanay nila. Kahit paano, nanay pa rin nila yun. Dating na panahon na may edad na sila at marunong na silang umunawa sa lahat ng mga bagay, nasa sa kanila na yun kung i-respeto nila yung nanay nila sa kabila ng lahat ng malalaman nila. Basta ganun, sir. Basta sa ngayong kapit lang. Ako hindi ko nasasabi to dahil hindi ako yung nasa position mo ngayon, pero alam kong kakayanin mo yan. Tsaka nga, bago pa lang ganyan, may hirap mag-move on. 8 years yun, may dalawa kayong anak, pero naniniwala ako na kaya mo yan. Dasal-dasal lang. Oo, sir, sa kanya na lang ako kumakapit talaga buo sa mga anak ko. Focus ka sa trabaho mo. Mahirap maglibang ng sarili, lalo na pag ganyan yung sitwasyon. Totoo. Pero ang lagi mo na lang tandaan, ang lagi mo na lang ipapasok sa isip mo yung mga anak mo. Bakit ko ba ginagawa isang bagay? Para ba sa ex ko? Hindi. Para sa dalawa kong anak. Bakit kailangan kong maging matibay? Para sa dalawa kong anak. Kailangan kong kumayod para sa dalawa kong anak. Basta isipin mo na lang yung dalawa mong anak. Ganun na lang. Yes, sir. Silang dalawa na lang talaga lagi kong iniisip Lagi ako nakakaramdam ng hindi lang physical na pagod Pero kinakaya mo para sa anak mo. Pero kinakaya ko, sir. Para sa mga anak mo nga. Yes, sir. Kaya hanggang ngayon nandito ako. Siguro nung panahon na in-attempt kong tapusin ang lahat, hindi niya talaga pinayagan dahil alam kailangan niya pa ako ng anak ko. Totoo. Kailangan pa ako ng anak ko kasi kung gano'n na nga yung nanay nila at mawawala pa ako, kawawa naman sila. Kawawa sila, totoo. Sa totoo lang, hindi ko ina-expect na ganito. Hindi ko talaga ina-expect na ganitong kalala. Kasi kung yung napanood mo, di ba? Yung napanood mo. Oo, sir. Yung sa vlog ko, yung babae. Which is babae naman yun. Pero almost same scenario lang naman. Almost same scenario yun. Kasi pareho nagloko Oo. Pareho nagloko. Yun nga lang. Iba kasi ibang-iba talaga pagka babae ang nagloko. Kasi Ibang-iba. Sobrang sakit. Kung ang babae nga mababaw na ang luha nila.
Pag niloko sila ng partner nila, talagang nagulgul. Oo. Ano pa ang lalaki? Tayo kasi sir, hanggat kaya natin tiisin lahat ng problema, hindi tayo nagsasalita. Oo. Pero once na pumatak na ang luha natin para sa mga asawa at partner Oo. natin. Lalo na kung minahal mo talaga ng totoo. Yes sir, papatak lang naman ang luha ng lalaki sa isang babae kung totoo yung nararamdaman Oo. niya. Mm. Once na pumatak na yung luha natin para sa mga babae, sa partner natin o sa legal na asawa natin or kahit sa kaninong babae, Oo. ibig sabihin sobra na yung nararamdaman natin. Maaaring sa umaga mapapansin mo sa lalaki, okay, tumatawa. Pero Deep minsan, inside. kausapin mo rin, obserbahan mo rin. Hindi lahat ng nakatawa sa umaga, nakatawa pa rin sa gabi. Sa lahat ng mga nanonood, sana kung may kaibigan kayong nakakaranas ng depression, tanungin nyo rin at kamustahin nyo rin. Pinakasinungaling na tao ang may may depression. Kasi kapag tinanong mo sila, lagi nilang isasagot sa'yo, Okay lang. okay lang ako, wala namang problema. Pero kung makikita mo sa kanila yung expression ng mukha nila, sa mata nila, doon mo malalaman na hindi sila okay. Maaaring sa panlabas, nakakatawa, nakakangiti sila, pero sa loob nila, umiiyaw na sila sa sakit. Oo. Paano yung nararamdaman ng for example, nade-depress ka? Ano ba yung kusa na lang ba pumapasok yan? Sa totoo lang sir, ang depression magsisimula yan sa lungkot Ano, bigla mo lang siya naaalala or ano yung naaalala mo? Yung mga pinaggagawa ba niya? Or yung mga, let's say, mga happy moments, mga ganun? Happy moments sir. Kasi alam mo sir, sa totoo lang, ang tao may depression, kapag hoping pa rin siya na maayos yung relationship niya sa isang tao, hindi niya maaalala yung mga biggest happy moments nila. Ang maaalala niya, para sa akin ang maaalala niya is yung mga simple thoughts na ginagawa nila dati. Katulad ng simple pagbili namin sa tindahan na magkasama. Oo. Kahit nga yung minsan pagbaba lang namin, kakain lang kami ng kwek-kwek. Oo. O kahit anong mga street food. Yun yung pinakamamimiss mo. Kapag ka nakakita ka ng lugar o environment na lagi nyo pinupuntahan, dun ka matitrigger. Sa ngayon sir, lagi ako natitrigger kasi nandyan ang anak ko, naaalala ko siya. Oo. Pero pinaglalabanan ko. Araw-araw ako lumalaban sa utak ko. Araw-araw ko pinaglalabanan yung thought na sumisira sa isip ko. Oo. Kasi kailangan pa ako ng mga anak ko.